para na rin kayong naririto in the Spirit. So, salamat po. Okay, direkta na tayo sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Dito po sa Matthew 25, mula po sa verse 1 hanggang verse 46, gaya po ng ating binasa, yan po lahat ay tumutugma dun po sa katotohanan na tayo po ay nasa mga huling panahon. Tayo po ay nasa mga huling araw. Ang tawag po dito ay sa kalendaryo po ng sa orasan ng mga Hudyo, tayo po ay nasa panghuling pagpupuyat. Ayan. Kaya fourth watch. Yung unang pagpupuyat, pangalawang pagpupuyat, pangatlo at pang-apat. So nasa pang-apat na tayo. Fourth watch, ika-apat na pagpupuyat. Sa orasan po nila, parang hinati nila sa apat na bahagi yan. So ang katumbas po nung ika-apat na pagpupuyat, para pong nasa nasa alas 4, alas 5, alas 6. Yung malapit ng sisikat ang araw. So noon, ipinapangaral na ang ating Panginoon Jesucristo na siya ay darating. Okay? Panahon pa ng mga apostol, ipinapahayag na po ang tungkol sa judgment at maging yung final judgment. Ipinahayag na yan sa banal na kasulatan. Nagbigay na rin po ng mga signs, mga palatandaan. Kaya kung atin pong susubaybayan ang mga pahayag sa banal na kasulatan, ito pong mga nangyayari ngayon, kagaya nitong pandemic, yan po ay, kumbaga, paramdam lang yan. Para bang ginigising ang mga tao na dapat pag-isipan na natin ang ating mga sarili. Pag-isipan na natin ng seryoso ang ating mga kaluluwa. Sapagkat tayo ay nasa mga huling panahon, ano ang dapat nating pag-isipan? Kung alam natin bukas darating ang Panginoon, siguro hindi ka na magtatrabaho bukas. Ang gagawin mo na lang, titipunin mo yung pamilya mo at magdadasal na lang tayo na magdadasal. At tutunganga tayo na nakataas ang ating mga mata sa langit at hihintay na lang natin na bumuka ang ulap at makita si Jesus na bumababa. Siguro kung alam natin bukas darating ang Panginoon. Kaya lang ang sabi ng Bible, walang nakakaalam. Walang sign, yung tinatawag po nating rapture. The rapture of the church has no sign. Wala pong sinabi ang Biblia na pagdating ng rapture, ito yung mga magiging sinyalis. Wala po. Yan ang ikalawang pagparito ni Kristo, unang bahagi. Yung first stage, andyan lang po siya sa ulap. At lahat ng mananampalataya, tayo po ay, ang tawag dyan, dadagitin. Gaano kabilis yan? Ang sabi ng Bible, sa isang kisap mata. At the twinkling of an eye. So isang blink lang na ganyan, tapos na yung rapture. Ganun kabilis. Now, pag nandun na po tayo sa langit, ang magaganap naman dito sa lupa, itong tinatawag po natin na Great Tribulation. Matinding pagdurusa na sasapitin po ng mga tao. Mababawasan ng malaki ang populasyon ng mundo. 1/3, 1/4 ng population o higit pa. No? Kung tayo po ngayon ay nasa mga 6 billion, sasampa pa siguro tayo ng hanggang 8 billion sa buong mundo. Mababawasan po ng mababawasan yan. Baka ang mangyari, sa pagbabalik ng Panginoon, ang matitira na lang, baka 3 billion katao. Kasi mapupuksa, no? Sa matinding catastrophe, earthquake, volcanic eruptions, tapos persecution ng Antichrist, papatayin ang mga Kristiyano, papatayin ang mga Hudyo. Marami pong magaganap na matitinding kakilakilabot na bagay during tribulation times. Kaya po tinawag itong Great Tribulation kasi ito yung pinakamatinding paghihirap na sasapitin ng mundo na hindi pa nangyayari kailanman at pag natapos yun,
hindi na mangyayari pa. Yun na yung great, yun na yung pinakamatindi. Kaya kung hindi ka pa save ngayon, at natapos na yung rapture, nakita mo, wala na yung mga mababait dito. Pero kung magkasama pa tayo noon, at least, no? 10 virgins. Okay? Pag sinabing dalaga noon, virgin. Okay? Ngayon, marami ng dalaga, hindi na virgin. Pero sa Bible, itong parable na ito, ang pinakamensahe na itinuturo sa atin, magbantay kayo. Humanda kayong magpuyat. Be watchful. Kasi etong kwento po na to, hinihintay nila yung pagdating nung groom, di ba? Yung bridegroom. Kasalan kasi ito eh. Alam niyo yung kasalan ng mga Hudyo, merong stages yan eh. May engagement stage, merong betrothal stage, tapos yung pinaka-consummation, yun na yung celebration, no? Yun na yun. Dideklara na silang mag-asawa, engranding handaan po yan. At yung pong groom, aabangan po yan. Karaniwang ginagawa yan sa gabi. Doon darating yung groom. Tapos sasalubungin siya ng mga ladies na to na may daladalang mga sulo. At i-usher sila doon sa loob, yun na yung celebration. Okay? Mahabang kwento yan. Pero ang content ng storya po nito, merong 5 dalaga na meron po silang mga sulo, pero wala silang mga dalang langis. Ito naman daw mga wise ladies na to, ito mga wise virgins, meron silang dalang sulo o lampara, at bukod sa dala-dala nilang langis doon sa lampara, may dala pa silang extra. Nung eto na po, nakatulog sila lahat, ano? Nung biglang nakarinig sila, "Oy, dumarating na yung ikakasal! Bangon, bangon! Gising, gising!" Kanya-kanya na sila ng trim. Asa na yung lampara ko? Kanya-kanya na sila ng ayos. So, napansin itong mga foolish virgins, nakakapusin yung kanilang ilaw. Humingi sila ngayon dun sa meron, extra. Pingi naman, bigyan mo naman ako niyan kasi. Ay, hindi pwede, baka maubusan din ako. Sabi nila, nitong 5. Punta na lang kayo dun sa labas, meron naman dyan mga tindahan. Maghanap kayo. So, habang sila'y nasa labas, yun na, dumating na yung ikakasal na lalaki, at pumasok na sila sa loob, sinarado na yung pinto. Eto na, dumating na itong mga foolish virgins. Kumatok, pero ang sabi, hindi na kayo papapasukin. Yan. So, hindi sila nakapasok. Ang simple pong kahulugan nito sa atin ay maging mapagbantay daw po tayo. Sino po sa atin ang nakasisiguro na sa pagbabalik ng Panginoon, isasama tayo doon sa langit? Sino po? Yun po yung mga taong gising at nagbabantay sa pagdating ng Panginoon. Posibleng tayo makatulog, kagaya na itong 10 virgins, nakatulog sila lahat. Pero, ang matindi nito, makatulog man sila, meron silang siguradong-sigurado. Dala-dala nila yung kanilang ilaw, at meron silang langis. Okay. Ano pong ipinapahiwatig sa atin ito? Kaya po sinabing wise, sapagkat meron po silang extra na langis. Samantalang yung kabila, wala silang langis. Okay? Meron silang sulo, pero walang baon na langis. Sa banal na kasulatan, ito pong langis, ito po ay simbolo ng Holy Spirit. Or, sabihin natin, yan po ay simbolo ng salita ng Diyos. Alin man dyan. O pwede nating sabihin dalawa. Word of God and the Spirit of God. Nangahulugan po ito kapag ang isang mananampalataya ay tumanggap kay Kristo. Okay, nakarinig ng salita ng Diyos, nanampalataya. Ang sabi ng Bible, ay siya po ay tatatakan ng Espiritu Santo at hindi lang tatatakan, papanahanan pa siya ng Holy Spirit. Kaya alam mong save ka at ikaw ay safe
Alam mo yon? Dahil meron kang Holy Spirit. So pag wala kang Holy Spirit, pag dumating ang Panginoon, hindi ka kasama sa rapture. Maiiwan ka. So, the lesson is, magbantay. Huwag kayong pumayag na isugal ang inyo pong kaligtasan. Tiyakin ninyo na kayo ay siguradong sigurado. Yan ang una. Ang pangalawa po sa parable, ito yung parable of talents. Ilang ulit na natin itong narinig. Yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 2, yung isa binigyan ng 1. Okay? Basahin nyo na lang sa Matthew 25. Lahat ng sinasabi ko ngayon, introduction. Introduction. Papunta tayo doon sa judgment na sinabi ni Jesus. Yung pagbubukod-bukod ng mga tupa at mga kambing. Yun ang tututukan natin. Pero sa ngayon, hayaan nyo muna ako magpasakali. Kasi sabi ko nga, i-cover natin Matthew 25, buong chapter. Ngayon, nasa pangalawang parable na tayo. Andiyan pa ba kayo? Pambihira. Pag may nakita akong humikab sa inyo, manda kayo. Closing prayer na. Wala pa. Okay, ito po ito pong parable na ito, yung pong kanilang boss, yung kanilang amo, maglalakbay sa malayo. So, ang ginawa niya, ipinamahagi niya yung kanyang mga kayamanan. Sabihin natin kayamanan. Pag sinabi pong talento, ito po ay silver or gold na di natin alam kung kalahating kilo ba yan o basta may timbangan yan. Yan ay ginagamit ng mga mangangalakal, lalo na kung mga nag-i-invest sa business. Katumbas po yan ng isang, sa palagay natin, lang natin, yung 500,000. Yan, yung 5 talents. Palagay lang natin yan hindi ako eksakto. Yung tumanggap ng 2 talents, tumanggap siya ng 200,000. At yung isa naman, tumanggap ng 100,000. Kahit yan ay maliit lang, pwedeng pang negosyo yan. Yung iba nga, 500 pesos lang nakakapagtayo ng negosyo, di ba? Pwede ka na magtinda ng balot penoy nun. Pwede ka na magtayo ng sari-sari store na may mga tsitsiriya. Kikita ka na nun, di ba? Okay, so alam na natin yung kwento. Yung tumanggap ng 5 talent, ipinangalakal niya at tumubo pa siya ng doble. Nagdoble yung binigay sa kanya. Yung tumanggap ng 2 talent, pinangalakal niya at kumita rin. Naging 4. Yung 2 talents, naging 4. Pero yung tumanggap ng 1, anong ginawa niya? Humukay sa lupa at ibinaon ang pera ng kanyang amo at hinintay niya na lang na dumating yung kanyang amo. Hindi niya ginamit. Okay? So, eto na, dumating na yung kanilang boss. At isa-isa silang humarap. Ang sabi nung tumanggap ng 5, Amo, binigyan mo ko ng 5 talento. Eto pa, tumubo ng 5 pa. Ayan na po. Sabi sa kanya ng amo, good and faithful servant. Pero yung isa, anong sabi niya? Boss, alam kong hindi ka patas. Umaani ka sa hindi mo itinanim. Gumagapas ka sa hindi mo hinasikan. At natakot ako. Binaong ko na lang sa lupa. Ngayon, eto na yung pera mo. Hindi ko ninakaw yan. Yan na, sinusoli ko na. Natuwa ba yung amo? Anong sabi sa kanya? Napakasama mong alipin. Tamad. Isa kang tamad at masamang alipin. Kinuha sa kanya yon at ibinigay doon sa mayroon. At siya ay pinalayas at pinarusahan. Okay, ano ang lesson ng istorya na yan? Ano ang pinakadiwa na gustong iparating po sa atin? So napakahalaga yung pagbabantay, pero napakahalaga din po na habang naghihintay po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon, napakahalaga po na tayo ay nagtatapat sa Kanya. Habang tayo nabubuhay tayo para kay Jesus. Amen? Nabubuhay tayong sumusunod sa Kanyang kalooban. Hindi mo pwedeng sabihin na nagbabantay ka sa pagdating ni Jesus, sinasabi mo na ikaw ay saved, pero hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Dapat,
kung ikaw ay naghihintay, kung ikaw ay kandidato doon sa isasama ng Panginoon sa kanyang langit na bayan, dapat meron kang ginagawa. Amen? Dapat ikaw ay matapat na sumusunod at naglilingkod sa ating Panginoon. No excuse. Di naman ako pastor. Di naman ako nag-aral ng Bible school. Bata pa lang naman ako Saka marami na ba niyan talented? Sila yung magagaling. Sila na lang. Nung ginagawa mo, wala. Hindi pwede kay Lord yan. Kahit katiting lang ang talento na binigay sa iyo ng Panginoon, gagawin mo. Magtatapat ka at gagamitin mo yan para sa Panginoon. Amen? Amen? Yun lang naman. Tinitignan lang naman natin yung mga puntos sa mga parables na yan. Okay, ito na tayo. Sa Matthew 25, beginning 31. Ito na po ang tutok ng ating pag-uusapan, mga kapatid. Ito naman ay tungkol sa pagdating na ang ating Panginoon ay nandyan na. Bababa na siya. Ang sabi dito, kasama ng kanyang mga banal na anghel. At ang sabi niya, ay pagdating niya dito, ibubukod-bukod niya yung mga bansa, yung mga tao. Kagaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Okay, eto na, Judgment Day na ngayon. Dumating na yung Panginoon. Okay, ano kaya tayo? Tayo kaya ay kabilang sa mga tupa o tayo ay kabilang sa mga kambing? Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Mukhang tupa ba yan o mukhang kambing? Baka naman amoy kambing lang. Mga kapatid, eto na yon, eto na. Ang sabi ng verse 31, Matthew 25, verse 31. Ayan. When the Son of Man, Jesus Christ yan when the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. Alam niyo mga kapatid, eto, pansinin niyo lang itong Matthew 25, nung sabihin ito ni Jesus, days na lang siguro 3 days, ipapako na siya sa krus. Lilitisin siya at ipapako na sa krus. After nasabihin niya to, pagkalipas ng 3 days, ipinako na siya dun sa krus. Ba't ko pinapansin sa inyo yan? Dito kasi sinasabi ni Jesus, makikita niyo ako na bumababa mula sa itaas, na nasa trono ng kaluwalhatian, kasama ng mga laksa-laksa, mga banal na anghel, at hahatulan ko ang lahat ng mga tao sa lupa. Alam niyo, kung noong panahon na yon, mapapakinggan niyo si Jesus, na hindi naman siya hari, isa nga lang siyang karpintero, ang iisipin niyo, itong nagsasalita na to ay nasisiraan na to ng bait. Pero nung sabihin to ni Kristo, ang nakikita niya ay yung propesiya na sinabi niya. Ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan, at pag naipaghanda ko na kayo, muli ako lang paparito. Ito ay propesiya, prophetic, hula, na ito ay magaganap pagkatapos ng Great Tribulation. Amen? Now, ano naman ang tinuturo sa atin ito? Anong tinuturo sa atin itong, hindi to parable, mga kapatid, hindi to parable. Ito na yung katotohanan. Lahat ng sinabi niya sa parables, ang pinakasuntok niya, ito na. Ito na. Dapat kayo magbantay, dapat kayo magtapat, at dapat nakahanda kayo sa lahat ng panahon, anytime na darating ako, sabi ng Panginoon. Preparedness. Preparedness. Himay-himayin lang po natin, May 3 bahagi ito Una, the separator.
Pangalawa, the separation. At pangatlo, the separated. Sana maalala nyo yun, ha? The separator, the separation, and the separated. Yan, kung kayo gumagawa ng outline, yun yung pinakakabuuan ng ating binasa. Okay, simulan natin dito sa separator. Sino yung separator? Yung pastol na nagbubukod-bukod sa tupa at mga kambing. Si Jesus yun. Sabi niya, ako ang mabuting pastol ng mga tupa. Ayan. At ang gagawin niya, darating ang panahon, ibubukod niya yung mga tupa sa mga kambing. Ibig sabihin nito, mga kapatid, sa mundo na ito, may dalawang klase ng tao. Meron mga maliligtas, merong hindi maliligtas. Merong mga anak ng Diyos, meron din mga anak ng dyablo. Merong pamilya ang Diyos, meron din pamilya ang dyablo. Merong masasama, meron ding mabubuti. Laging dalawang tao dito sa mundo. Sa tingin mo, saan ka kabilang dyan? Isa ka bang mabuti, nakabilang sa mga tupa, o baka ikaw yung kambing na isinasabi ng ating Panginoon na sila ay itatapon sa apoy? Okay? Sino may kapangyarihan gumawa niyan? Sino? Ang sabi ng banal na kasulatan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Kaya dapat lagi tayong sip-sip sa ating Panginoon. Sip-sip, no? Parang yung mga batang nasa eskwelahan, di ba? Minsan may mga estudyanteng sip-sip sa teacher, eh. Ha? Panayang paek-ek, pabida. Ayan. Para mapansin ng teacher, no? Panayang parigalo. Pero sana ganun din tayo sa ating Panginoon, di ba? Dapat wala tayong nasa isip, nasa puso, pag ang pinag-usapan natin ay tungkol sa paglilingkod, para lahat sa Panginoon yan. Amen? So, ano man po, mga kapatid, ano man ang ginagawa natin, in the name of Jesus Christ. So, gawin natin para sa Panginoon. Okay, the separator. Siya yon, si Jesus Christ. Kung di ka paligtas, lumapit ka sa Kanya, magpaligtas ka na. Walang makapagliligtas sa iyo, maniwala ka. Walang relihiyon, walang mabuting gawa, walang anumang seremonya. Wala. Isa lang yung sinabi ng Bible, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Buksan mo ang iyong puso, tanggapin mo si Kristo. Ang may Kristo, may buhay na walang hanggan. Ang walang Kristo, walang buhay na walang hanggan. Ganun lang kasimple. Yun mga wise virgin, may sulo at may langis. Pag wala kang langis, wala kang Holy Spirit, hindi ka ligtas. Okay? So kung tayo po ay ligtas na, tayo'y mananampalataya, lagi natin bigyan ng lugod ang ating Panginoon. Now, tingnan na po natin, the separation. Okay? Hiniwalay ang mga tupa, inihiwalay sa mga kambing. Napansin niyo ba yun? Alam niyo, sa mga nakatira po sa Palestine, doon po sa lugar ng mga Israelita, yung po mga pastol, talagang ibubukod yung mga tupa at kambing. Kasi paggabi na, hindi sanay ang mga kambing na nandun sila sa walang cover, yung kanilang tinutulugan. Mas matatag daw po yung tupa sa labas. Kaya ibinubukod-bukod yan. Pati yung pagkain nila, medyo merong maselan sa kanilang kumain. Eh. And then, darating talaga pag umuwi sila sa kanilang kural, ibinubukod-bukod po yan. Yun ang nakita ng Panginoon. Kaya ginamit niya itong halimbawa, na pagdating ng judgment, hindi pwedeng magkakasama yung matutuwid at masasama. Ibubukod niya yung masasama sa matutuwid. Okay? Ang judgment para sa mga believers, ito yung judgment seat of Christ. Pero yung judgment para sa mga non-believers, Revelation chapter 20, ang tawag dyan, white throne judgment. Dalawang judgment. Isa sa mananampalataya, isa sa hindi mananampalataya. Ano ang magiging batayan ng kaligtasan ng mga mananampalataya? Okay? Tayo po ay na kay Kristo. Tayo po ibinukod na ni Kristo. Tayo po ay Kanya na. Okay?
Nakikilala ko ang aking mga tupa at sila ay sumusunod sa akin. Ikaw nga ba'y tupa ng Panginoon? Amen! Kung ikaw ay tupa ng Panginoon, ano ang tanda? Una, dapat kilala ka ni Lord. Pangalawa, dapat nakikinig ka sa kanyang tinig. Pangatlo, dapat sumusunod ka sa Panginoon. Yan ang marka ng tupa. Hindi may tupa ka, tupa. Ano ang marka ng kambing? Alam niyo po, kaya po tinawag silang kambing para may distinction sa tupa. Minsan may pagkakahawig yan yung tupa at kambing. Pero makikita mo may pagkakaiba. Okay? Now, ano ang naging batayan? Bakit sila kambing? At bakit naman ito ay tupa? Okay? Ano po nangyari? Ano nangyari? Sabi ng Panginoon dito sa mga matutuwid, sa mga tupa, ako'y nagutom, pinakain ninyo ako. Ako'y nauhaw, pinainom ninyo ako. Ako'y nabilanggo, at ako'y may sakit, dinalaw ninyo ako. Sasagot itong mga tupa, itong matutuwid. Lord, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain? Kailan ka nakitang uhaw, bilanggo, at may sakit at dinalaw? Kailan? Sasagutin sila ng Panginoon. Ano man ginawa ninyo sa maliliit na ito na mga kapatid ko, ay sa akin ninyo ginawa. Tatlo ang kahulugan ng mga komentary tungkol sa maliliit na ito o yung mga kapatid ni Kristo. Una, mga Hudyo. Pangalawa, mga Kristiyano. Pangatlo, ito yung mga taong nangangailangan. Mga kapatid, sa panahon ng persecution, matinding pagdurusa daranasin ng mga Hudyo. Marami mga bansa, aapihin itong mga Hudyo at mga Kristiyano, ipipersecute. Pero ang mga nagpakita ng kabutihan sa kanila, pinagpala ng Diyos. Okay? Isang view lang yan. Ngayon, Kristiyano na tayo. Okay? Ngayon, Kristiyano na tayo, ano ang ating behavior? Anong buhay meron tayo? Tayo ba yung Kristiyanong sinasabi natin na maramot? Tayo ba yung Kristiyano na sakim? Wala nang inisip kundi ang sarili? Ay, hindi Kristiyano yan. Hindi ganyan ang tupa. Ang tupa, nagbibigay. Amen? Ang tupa, nagmamalasakit, nagmamahal. Kaya sabi ng Panginoon, ano mang ginawa ninyo sa maliliit na ito ng mga kapatid ko, sa akin nyo ginawa. May isa pang kahulugan yan. Tinutukoy daw ni Kristo doon, yung maliliit na ito, na kanyang mga kapatid, ay tinutukoy niya yung kanyang mga alagad. So sa panahon natin, yun yung mga lingkod ng Diyos. Ano man ginawa mo sa isang lingkod ng Diyos, ginawa mo yon kay Kristo. Ang sarap naman sabihin yun, kasi pastor ako. So pag binigyan mo ko ng kotse, ang saya naman may kakilala akong pastor, nagpapainggit siya Pinakita niya yung susi. May bago siyang Pajero. Noon pa yun mas bago yung Pajero noon. Alam mo, sabi niya, huwag kayo maingit Binigyan ako ng miyembro ko ng sasakyan. Alam niyo, sino yung tao na tinutukoy niya? Yung daw isa niyang member na negosyante, pinagpipray niya lagi, niya. Ay, una muna, sinol winning niya, na-save. Tapos lagi niya pinagpipray. Umasenso. Yumaman. Ay, sa sobrang tuwa naman nitong kapatid nito, pinagpala naman niya yung pastor niya. Sabi ko naman sana all. Sana may ganyan sa Parkway. Amen? Wow. At ang sabi ng Bible, ano mang ginawa ninyo sa maliliit na ito na aking lingkod, sa akin ninyo ginawa. Sino kayang magbibigay sa akin dito ng kotse? Pambira, pagod na ako, saka papadya ko dyan sa akin tricycle. Sana talaga naman, Yabang ni pastor, Amen, amen. Pag meron po, God bless you, papalain ka ng Panginoon. Pero kung wala, okay lang yun. Ano man ang ating ginagawa para sa ating kapatid, para sa kapatiran, para sa church, para sa mga kapitbahay na nangangailangan, sa mga taong may sakit, ano man pong ginawa nating kabutihan na tulong,
ginawa natin in the name of our Lord, sabi ni Jesus, gagantimpalaan ko yan. Malinaw naman sa Bible yan, di ba? Ginagantimpalaan ng Diyos ang ating mga ginagawa alang-alang sa kanyang pangalan. Amen. So yung kabila naman sasagot, umalis kayo sa harapan kayo mga isinumpa, sapagkat ako'y nagutom, hindi nyo ako pinakain, nauhaw, hindi nyo ako pinainom, nagkasakit at nabilanggo, hindi nyo ako dinalaw. Sasagot din sila, kailan ka namin nakitang gutom at hindi pinakain? Kailan ka namin nakitang uhaw at hindi pinainom? Kailan? Sasagot ang Panginoon, nung pagkaitan nyo ng tulong, itong maliliit na ito, sa akin nyo ginawa. Hindi po sinasuggest na ang salvation po natin ay sa good works o yung kabutihan o kawanggawa. Hindi. Ipinapakita lang nito na ang mga tunay na ligtas magpapamalas ng mabubuting gawa. At yung mga taong walang Kristo, walang kaugnayan sa Diyos, magpapakita rin sila ng bad behavior. Ito yan. Ang sabi ng Bible, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa magawa at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya kasama ng kanyang mga mabubuting gawa. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay may kalakip na mabubuting gawa. Yun ang totoo. Tinanggap mo na si Kristo, sama naman ang ugali mo, hanggang ngayon di ka pa rin nagbabago. Gusto kong pagdudahan na Kristiyano ka. So, prove, sabi ng Bible, prove your own salvation. No? Work out your salvation. Hindi sinabing work for salvation, kundi work out. Kumbaga, ikaw ay ang laki-laki ng tiyan mo, ang taba-taba mo, i-work out mo yan. Mag-jogging ka, mag-gym ka, mag-dieta ka, para lumiit yan tiyan mo. I-work out mo yan. Yun ang ibig sabihin yan. Hindi ako nakatingin si Brad Argela. Dito ako nakatingin. Di ba? Alam mo yung ibig sabihin ng workout? Iba yun sa work for. Workout, meron kang bagay na dapat gawin in order to. Yan. Pero yung hindi salvation ang issue dito, kundi yung ating buhay na nakaugnay kay Kristo. Amen. So, ang pinag-uusapan natin dito, ang pinaka-lesson, preparedness. Preparedness. Okay, i-summarize na lang natin. Summarize natin. Yun pong parable of 10 virgins, ang makikita natin, kulang. Walang langis. No? Yung parable ng talents, anong problema? Yung binigyan ng isang talento, wala siyang ginawa. At ito naman po, binasa natin, anong problema? Ang problema, hindi nila tinulungan itong mga kapatid ni Kristo. Wala silang ginawa. So nagsimula doon sa walang langis, kaya aandap-andap ang ilaw hanggang sa tuluyang wala ng ilaw. Ito namang isa, yung talento na binigay, itinago. Pinagalitan siya ng Panginoon. At ito namang isa, na mga ibinukod, na mga kambing, anong sabi ng Panginoon? Dahil wala kayong ginawa. Yun. So, sa kabuuan po, mga kapatid, napakahalaga, magbantay kayo, tiyakin na kayo'y ligtas. Pangalawa, anong sabi? Dapat habang tayo ay naghihintay, dapat tayong gumagawa. May ginagawa at nagtatapat hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. So pagdating po dun sa judgment, beginning 31 to 46, preparedness. Tiyakin natin na tayo ay kabilang sa mga tupa ng Panginoon para sa ganon tayo ay magmana ng kanyang mga ipinangako. Hindi lang buhay na walang hanggan, maghahari pa tayong kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon at sa wakas ay tatamuhin po natin ang bagong langit at ang bagong lupa na pinangako ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, ano ang ginagawa mo para kay Kristo?
Kung iisa-isahin tayo ng Panginoon, anak, ano na ba nagawa mo para sa akin? Meron kaya tayo masasabi? Lord, every Sunday, tumatayo ako dito, kumakanta ako sa choir. Tumutugtog ako ng gitara. Lord, every Sunday, maaga-maaga ako sa church. Nagpapagpag na ako ng mga alikabok sa upuan, nagpupunas ako ng lahat. Meron kaya tayong kukwento na ganyan? I hope lahat tayo may ginagawa. Amen? Pero higit pa dyan, ano ba talaga ang gusto ng Panginoon ipagawa sa iyo? So it's between you and God. Tanong mo sa Panginoon yun, Lord, ayoko naman matulad ako dun sa tumanggap ng 1 talent. Itinago lang, wala siyang ginawa. At hindi ka natuwa. Okay? Si Kristo, hindi mo pinakain, hindi mo pinainom, kasi iniisip mo lang yung sarili mo. Hindi mo iniisip yung mga nakapaligid sa'yo na nangangailangan. Kailan ka huli nagbahagi ng mabuting balita? Kailan ka huling nagpatanggap kay Kristo? Kailan mo naalala na meron ka nasabihan sa iba ng tungkol sa kaligtasan? Meron ba? Anong ginagawa mo para kay Kristo? That is our challenge, brothers and sisters. So, pag-isipan natin yan sa buong isang linggo. Okay? Natutuwa ang Panginoon, every Sunday nasa church tayo. Yes, praise God. Well and good. Pero baka may higit pang ipinapagawa sa atin ang Panginoon. Amen? Anong ginagawa mo para kay Kristo? Meron pong isang kanta na actually, nung ako'y nasa simbahang Katoliko, madalas kong kantahin yun eh. Okay lang, kantahin ko bago tayo mag-close sa prayer. Okay lang? Eto yun. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw, Jesus, makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong punit-punit ang iyong damit, hindi kita nakikilala. Tulutan mo ang aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw, Jesus, nakikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid. Kalimutan ko na yung susunod eh. 3 stanza yun. Pero yung sinasabi doon sa kanta, si Kristo pala ay makikita natin araw-araw. No? Kaya lang, hindi kagaya ng iniisip mong may bigote, may balbas, mukhang maamong mukha. Hindi kaya itong Kristo na ito yung lumalapit sa iyo lagi na humihingi ng tulong? Hindi kaya itong Kristo na ito lumalapit sa atin lagi sa magitan ng mga bata na nagsasabi, i-bless nyo naman kami. Witnessan nyo naman kami. Hindi kaya may lumalapit sa atin na mga tao nangangailangan ng ating tulong. Pero dahil napaka-busy natin, no? Ang iniisip natin, paano tayong yayaman? Paano tayo nga asenso? Paano matugunan ang aking pangailangan? Natatabunan ng maraming kaabalahan, kaya hindi natin nakikita ang Panginoon sa iba. Brothers and sisters, siguro panahon na para tayo magbago ng isip. Tandaan natin, ang ating binasa kanina, anuman ginawa mo sa maliliit na ito, sa akin ninyo ginawa. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat po sa mga paalaala. Alam namin kami po ay nasa huling panahon ng amin pong kasaysayan at malapit ka nang babalik. At anytime, Panginoon, anytime, ay isasama mo na kami sa langit. Mga kapatid, habang tayo nagbubulay-bulay sa ating narinig, I just want you to meditate on this. Think about yourself. Alam mo, minsan kahit na
na-reach na natin yung gusto natin, para may kulang pa rin, hindi pa rin tayo masaya. Nung wala kang asawa, ang pangarap mo magkaroon ng katabi sa gabi, isang mapagbabahagi na ng iyong damdamin. Ngayon, meron ka ng asawa, meron ka ng mga anak, para may kulang pa rin. Para may kulang. Kapatid, nais kong sabihin at ipaalala sa bawat isa, only Jesus can fill that gap, that vacuum in your heart. At only Jesus, yes, only Jesus can satisfy your soul. Bakit hindi natin hanapin yan sa ating Panginoon? At habang